And the next principle is the principle of original meaning. The principle of original meaning. Simply put, no? Understand the meaning of the words according to its original usage. Alam niyo po, ang Biblia, originally, hindi yan naisulat sa ating mga modern languages, no? Tulad ng English o kaya tulad ng Tagalog. Bagamat ang ating mga translations, no, would capture the essence ng original languages, no? Ng scripture, kung saan naisulat ito sa original languages niya, capture naman niya yung essence. Pero I must admit na yung sa translation, in the process of translation, hindi ba minsan may nawawala? There was this wonderful song na kinompose, no, ni Freddie Aguilar nung araw. At ito'y naging world famous, internationally famous, at translated, no, sa iba't ibang mga lengguwahe. Itong kanyang kantang Anak. Alam nyo, very Filipino ito, hindi po ba? Dahil sa ating Filipino culture, naroroon ang ating affection, pagmamahal sa ating nanay. When we talk about motherhood, ang lumalabas dyan is sacrifice, di ba? So, yan naroroon, napapaloob dyan yung Filipino spirit. Napakinggan ko yung kanyang English translation. English translation. And somehow, it is a good translation. No? Napakinggan ko, no, yung Anak in English. Subalit, bagamat precise ang kanyang translation, subalit parang nawala ang Filipino spirit. I don't know if you know what I mean, no? Pero yung damdamin, yung puso, yung emotion, no? That the language, that the Filipino language carries, yun ang nawala. And sometimes may ganun sa translation. We would say that may mga may mga kulang at times, may nawawala, and therefore we need tools for this. Let me talk about the language gap. The Bible was written in Hebrew. Much of the Old Testament was written in Hebrew, a few in Aramaic. But by and large, it was written in Hebrew. At yung New Testament, it was written in Koine Greek. Ayan, pag sinabing Koine, ibig pong sabihin yan ay common. The common Greek language during that time. At ito ay very precise language, itong Koine Greek. At yan ang ginamit ng mga lengguwahe. Kunyari, ang Koine Greek ay patay na. It's a dead language, no? But this is the language upon the New Testament was written. So, ano ang implications nun? Bilang mga estudyante ng Biblia, there are times, no, that we must refer to tools like a Bible dictionary or a concordance, no, to verify the meaning of certain words. Minsan may mga commentaries. Kapag binabahagi ng isang komentaryo ang kataga o yung original word ng isang English term na makikita sa passage of scripture, it explains, it expounds, no? Mas pinapalalim niya o mas nire-reveal niya kung ano yung mas malawak na meaning ng term na iyon. And therefore, making use, no, of various tools are very important in understanding these words. You see, how we may understand or how we understand a word may not necessarily be the way the original readers of the biblical text might have understood it. So may mga times na ganon, no? May modern
na pangunawa dun sa kataga na yon, pero it does not necessarily mean na yon ang pangunawa ng original readers doon sa katagang iyon. No? And therefore, we must make use of tools that would enable us, no, to understand the meaning of certain words. As I have mentioned, no, yung assignment niyo yung pagbabasa ng Philippians. And let me just bring you to the first verse, no, of the first chapter nitong Philippians. Very simple. Ito bahagi ng salutation, no, ng manunulat. Sabi po rito, Paul and Timothy, servants of Christ Jesus, to all the saints in Christ Jesus at Philippi, together with the overseers and deacons. There you go. Nothing much written here. Maari nga sa ating pagbabasa, we would simply scan through that. However, there are words here that are rich, and at the same time, no, they may be easily misunderstood. For instance, tulad ng servants. Kung gagamitin natin, no, yung ating moderno na pangunawa sa servant, hindi po ba minsan katulong? Ayan. Ito empleyado po ng isang household na binabayaran, hindi ba? So, if we use that understanding, dito po sa pag-unawa ng sinabi ni Apostle Paul, servant, hindi yon, no? We would misunderstand yung sinasabi ng manunulat, no? If we would use a tool such as itong kay Vines, no? Kay Vines, ito po Vines Complete Expository Dictionary. At makikita natin na ang original term na ginamit ay doulos. Doulos. Ito po ay isang slave, alipin. Hindi po katulong, hindi empleyado ng pamilya na binabayaran. Pero ito alipin. At ang mga alipin nung panahon na iyon ay property. At itong doulos, ayon po rito, no, kay W.E. Vines, no, ito ang lowest term in the scale of servitude. Ibig pong sabihin nun, pinakamababang uri, no, ng alipin. Maraming mga uri ng alipin. At itong doulos ay ang pinakamababang uri. So that's how the Apostle Paul describes himself, na siyang nagko-convey ng humility nitong apostol na ito. Hindi lang po siya apostol, pero mapapansin natin na ang pagpapakilala niya ng kanyang sarili ay isa lamang na siya ay isang mababang uring alipin, no? Whose only desire is to please his master. Yan ang ibig sabihin nitong katagang servant. Diyan pa lang, no? At kung babalikan natin yung passage, no? Isa pang kataga na nais kong i-highlight, itong katagang saints. Yan naman ang sinusulatan ng manunulat. Ang manunulat si Paul, kasama niya si Timothy, at tinawag niya ang kanilang sarili na servants, douloi, no? The lowest of all slaves. Tapos ang kanyang sinusulatan yung mga saints in Christ Jesus at Philippi. Now, think about this, no? Tayo, mga Pilipino, predominantly Roman Catholic. At meron ho tayong pangunawa sa saints, hindi ho ba? Pag sinabing santo, ito yung mga taong mga sumalangit na. Pumunta na sa langit at impeccable ang kanilang buhay. At gumawa ng mga milagro and later on canonized to be saints. Ito nga ba ang sinusulatan ng Apostol Pablo? Itong mga mananampalatayang namatay na.
Again, common sense, no, would tell us bakit naman niya susulatan ang mga patay o sumalangit na. So, we must understand it not by imposing. Hindi natin i-impose yung ating modernong pangunawa sa katagang saints. Pero aalamin natin in its original language. Muli, gagamit tayo ng vines. At ayon po rito, you may want to read it, no? Sa vines, no, sa mga dictionaries, no, biblical dictionaries, na ito hango sa katagang hagios, which is holy. Holy. Or saints actually are holy ones. And holy means to be set apart. Mga hiniwalay. Yun ang ibig sabihin nun, no? Hiniwalay mula sa kanilang kasalanan, no? Hinugasan, pinatawad ang kanilang mga kasalanan, at sila ay ginawang dalisay. Tinanggal ang kanilang mga kasalanan. They are set apart for the glory of God. Yun ang ibig pong sabihin ng saints. Nangangahulugan, this is referring to believers, followers of Jesus Christ. Dahil ang katotohanan yan, tayo ay pinabanal, tayo ay hiniwalay mula sa penalty at kapangyarihan ng kasalanan. Hindi po ba? Kaya yun ang tawag. Once again, be careful na hindi natin uunawain itong terms na ito according to our modern understanding. Ito pa, siguro isama na rin natin yung overseers. Sa loob daw nitong iglesyang ito, no, sa kalipunan ng mga mananampalataya na pinabanal ng ating Panginoon, meron siyang mga overseers. Or sometimes the old English translation would be bishops. Hindi po ba? At ang mga bishops, no, ang mga bishops sa modernong kapanahunan ay parang mas mataas sa common pastor, hindi ba? They may be heads of a diocese or heads of a denomination. Tapos may mga deacons pa dun sa simbahan na siyang sinusulatan nitong si Apostle Paul. So what are these? So once again, mahalaga na na pumunta tayo sa dictionary, no? Again, I won't give you the meaning of this, pero tingnan natin sa dictionary at sa Bible dictionary and try to research what these mean. Yung paggamit ba natin sa katagang bishop, pareho rin sa paggamit nila. Ayan, it may surprise you na even in the religious circle, hindi pareho ang paggamit. Yung modernong paggamit ng katagang bishop ay iba sa biblical use, no, nitong term na ito. Let me read to you verse 2. Ito naman, no, yung sa kanyang pagbati, sabi niya sa verse 2, grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Once again, maaring sabihin natin, what is there? What is there in that greeting? Well, for instance, there is that term grace. Now, grace is not only a biblical term, no, pero it is rich in meaning. At makikita natin, hindi lang yung kataga, pero yung konsepto ng grace all throughout Scripture. That, for instance, we are saved by grace. Ang ibig pong sabihin yan, no, ay unmerited favor. Again, that begs some more explanation. Ibig sabihin nun, undeserved, walang kinalaman, ibinigay at walang kinalaman sa binigyan. It is always the choice of the giver. No, walang kinalaman ang tumanggap dito. Something bestowed, yet undeserved. Ayan.
So, yan ang ibig sabihin ng grace. Kapag nakatanggap tayo ng biyaya o blessing na tinatawag natin, you know, ito walang kinalaman sa atin. It is not because, may ginawa tayong maganda o reward sa atin. Hindi ito reward. Bagkus ito nagmumula sa kagandahang loob ng Diyos. Now, pause here for a while. Gusto ko lang idiin dito na may mga kataga na that are rich in meaning. And we must take time, to understand the meaning of these terms, such as grace. Ayan, unawain natin, ano bang ibig sabihin? And minsan, there are also other passages of Scripture, still in the Bible, that would help us understand the meaning of these terms. Sabi po niya sa verse 5, bahagi ng kanyang introductory words. At dito natin makikita, dito natin makikita ang dahilan ng pagsusulat ng writer. Dahil dito sa pauna, nagpapasalamat siya. Nagpapasalamat siya dun sa mga sinusulatan niya. So this is a thank you letter. Ano ang dahilan ng kanyang pasasalamat? Sabi niya sa verse 5, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Yun po ay isang mahalagang term, partnership. Ang original language, ang Greek term na ginamit ay koinonia, which means sharing. That's all it means, sharing. Your partnership, your sharing in the gospel. Sa madaling salita, nagpapasalamat si Pablo dahil sila ay nakikibahagi doon sa pag-advance ng gospel message, o yung pagsasama nila doon sa gawain ni Pablo. At ang gawain ni Pablo is the proclamation of the gospel throughout the known world. Nakikibahagi sila. At kung tayo tatalon sa chapter 4, nandun yung ano yung kanilang partnership. Nandun yung ano yung kanilang ginawa na nakatulong sa Apostol Pablo na ihayag niya ang mensahe ng Panginoon. Marahil kailangan nating basahin. Pero just to give you a clue, may binigay sila. Ayan, may binigay, at itong binigay ng Philippian church ay nakatulong kay Apostol Pablo na i-advance ang mensahe ng ating Panginoon. They shared. They had things in common. Kung anong meron sila, ibinahagi nila kay Apostle Paul. Now, I hope you get the gist nitong ating prinsipyong pinag-aaralan. Yung principle of original language. Na kailangan unawain natin ang mga kataga according to how it was meant and understood then, not according to how it is understood today. And so, certain tools would be helpful. Ito, still in chapter 1 of Philippians, the book is rich with various terms. Sabi rito, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. That wonderful term, righteousness. Ano yun? Palagi natin makikita. For instance, sinasabi ng Biblia na tayo, we are made righteous in God's sight. So what does righteousness mean? Righteousness is the state of being in right standing before God. Ito po ay isang courtroom term, a judicial term na ibig sabihin ay pinawalang sala. So
Itong ano na to, itong righteousness, no? Yung nagmula kay Kristo o yung ginawa ni Jesus Christ ay ibinigay sa atin, no? We are made right. Ang tingin sa atin ng ating Panginoon ay walang kasalanan. Hindi ba tumataas ang ating balahibo kapag nababanggit yan? Kasi meron tayong kasalanan, hindi ba? But the thing is, no, as far as our position before God is concerned, how God views us, tayo ay pinawalang sala. Subalit, itong position na ito brings about good deeds or right deeds. Kaya nga sabi dyan, no, filled with the fruit of righteousness, ang bunga ng pagiging matuwid. O may expectation na bunga. Ito yung mga righteous deeds na ating ginagawa. Yan ang bunga ng pagiging matuwid kay Jesus Christ. At tinutuloy niya, no, sa chapter 3. Again, we see the same term, no? At mahalaga yung chapter 3. Dahil si Apostle Paul is saying here, is establishing kung bakit siya ligtas. You know? What is it, no, that makes him right before God? Ang kanyang pagiging in right standing ba, dala ng kanyang sariling kabutihan? Ito ba'y nagmumula sa kanya? Tingnan po natin. Sabi sa chapter 3 verse 9, and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. Napakaganda. Hindi ba? So, nung una, ayon kay Apostle Paul, ang kanyang pinagyayabang, yung kanyang righteousness attained through the law. Siya po ay isang Pariseo at stricto sa pagsunod sa mga iba-ibang mga rules, religious rules. Subalit ayon dito, ngayon, hindi niya pinagyayabang yon, no? Hindi doon nagmumula sa kanyang sariling sikap itong pagiging matuwid sa harapan ng Diyos. No? In fact, the Bible continues to say, no, that no one can be made righteous in God's sight sa pamamagitan ng kanyang sariling gawa. Subalit, ayon po rito, ito raw ay nagmumula kay Christ. Tinatanggap lamang natin sa pamamagitan ng pananampalataya the righteousness that comes from God. Muli, bumabalik sa ating kaisipan yung katagang grace, biyaya. So isang uri ng biyaya yung katwiran o pagiging tuwid sa harapan ng Panginoon. You know? At itong katwiran na ito ay nagmumula kay Kristo. Si Jesus Christ ang siyang nagtrabaho para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Panginoon. Ating tinatanggap lang ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Again, such rich words. Sana nakapagbigay ako ng kaunting patikim sa inyo as to the importance of understanding the meaning of the words according to its own original usage. Yung pangatlo, titingnan natin, no? Yung pangatlong principle, titingnan natin sa susunod na part 2 nitong video na ito.